Isinampal sa kanya ang katotohanan sa mismong anibersaryo nila, habang ang asawa niya, sa loob ng kanilang kwarto, ay isinusuot ang singsing sa daliri ng iba. Isang malamig na utos mula sa biyenan ang bumasag sa lahat. Pirmahan mo yan kung may hiya ka pa. Ngunit hindi ito kwento ng hiya, kundi ng muling pagbangon. Paano babawiin ng isang itinapong rosas ang kanyang mga tinik at aagawin ang buong hardin? Huwag mo nang patagalin ang paghihirap nating lahat, Wilhelmina. Pirmahan mo na ang mga papel na yan at lisanin ang bahay na kailanman ay hindi naging para sa'yo. Ang boses ni Doña Salvacion ay kasing lamig ng hanging nanggagaling sa aircon ng malawak na master's bedroom. Ngunit mas matalas pa ito kaysa sa anumang patalim na pwedeng sumugat sa balat. Sa mga sandaling iyon, nakatayo si Willa sa tapat ng pintuan. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig pa dahil sa matagal na pagkakababad sa malamig na tubig at matapang na pampaputi. Hawak niya ang puting polo ni Miguel. Ang paboritong polo nito na may bakas ng pulang lipstick sa kuwelyo na kani-kanina lang ay pilit niyang tinatanggal sa pamamagitan ng kanyang mga daliri hanggang sa mamula ang kanyang balat. Nakakalunod ang amoy ng chemical sa kanyang mga kamay, isang amoy na naging bahagi na ng kanyang pagkatao sa loob ng 5 taon bilang asawa ng isang Aragon. Ngunit ang bango ng mamahaling pabango ni Bianca na humahalo sa hangin ay tila mas lalong nagpapasuka sa kanya. Nakaupo si Bianca sa gilid ng kama. Ang kanyang mahahabang binti ay nakapatong sa isa't isa habang tinitingnan si Willa na parang isang maruming basahan na nakaharang sa kanyang daanan. I mean, look at yourself, Willa. Mapangyam na sabi ni Bianca habang pinaglalaruan ang dulo ng kanyang buhok. You look more like a katulong kaysa sa asawa ni Miguel. Don't you think it's time to give him the freedom he deserves? You're just a burden, a stain in the Aragon's reputation. Ibinaling ni Willa ang kanyang paningin kay Miguel. Ang lalaking pinangakuan niya ng habambuhay na katapatan, ang lalaking pinagsilbihan niya ng higit pa sa kanyang sarili, ay nakatayo lang sa tabi ng bintana. Hindi nito magawang tumingin sa kanyang mga mata. Ang katahimikan ni Miguel ay mas masakit pa kaysa sa anumang sampal na natanggap ni Willa mula sa kanyang biyenan. Ang bawat tibok ng puso ni Willa ay tila isang mabigat na martilyo na humahampas sa kanyang dibdib, nag-iiwan ng bawat piraso ng kanyang pag-asa na durog at wala ng silbi. Miguel? Ang tanging salitang lumabas sa bibig ni Willa, isang pabulong na pagsusumamo na puno ng pait. Humarap si Miguel, ngunit ang kanyang muka ay walang bakas ng pagsisisi. Mom is right, Willa. Let's face the reality. Hindi tayo bagay. I tried, pero hindi talaga kita maipakilala sa mundo ko nang hindi ako nahihiya. Look at your hands. Look at how you carry yourself. You're just a laundry girl that I accidentally married. Ang mga salitang iyon ay tila mga karayom na isa-isang bumaon sa puso ni Willa. Ang kanyang mga tuhod ay nanghina at sa isang pagkakataon ay tila umiikot ang buong silid. Ang polo na hawak niya, ang polong pinaghirapan niyang linisin para magmukhang kagalang-galang ang kanyang asawa, ay dahan-dahang nahulog sa sahig. Ang puting tela ay dumapo sa makintab na nara, parang isang watawat ng pagsuko. Lumapit si Doña Salvacion at inilapag ang isang gintong panulat sa ibabaw ng mga papel ng diborsyo na nasa mesa. Kung may natitira ka pang hiya, Wilhelmina, pirmahan mo na ito. Huwag mo nang hintayin na kaladkarin ka namin palabas ng San Isidro. You were never one of us, and you will never be. Ramdam ni Willa ang init ng mga luhang nagbabadyang pumatak, ngunit pinilit niyang pigilan ang mga ito. Ang kanyang lalamunan ay nanunuyo, at ang bawat hininga ay tila isang pakikibaka laban sa bigat na nakadagan sa kanyang pagkatao. Tumingin siya sa kanyang mga kamay, ang mga kamay na naging magaspang dahil sa pag-aalaga sa pamilyang ito, ang mga kamay na humaplos sa noon ni Miguel tuwing ito ay may sakit. Ang mga kamay na ngayon ay itinatanggi ng mismong taong pinag-alayan niya ng lahat.
Ang katahimikan sa loob ng silid ay nababasag lamang ng tunog ng paggalaw ng kamay ng malaking orasan sa dingding na tila binibilang ang bawat natitirang segundo ng kanyang pagtitiis. Sa isip ni Willa, nagbalik ang lahat ng mga gabi na naghihintay siya sa sala hanggang magmadaling araw, ang mga panunuyang tinitiis niya sa harap ng mga bisita ni Doña Salvacion at ang mga lihim na pag-iyak sa loob ng madilim na silid laundry. Dahan-dahang humakbang si Willa patungo sa mesa. Ang bawat hakbang ay tila paglalakad sa ibabaw ng mga basag na bubog. Kinuha niya ang panulat. Ang bigat nito ay tila kasing bigat ng isang sumpa. Habang nakatitig sa kanyang pangalan sa ibabaw ng papel, isang tanong ang paulit-ulit na umaalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Isang tanong na nagmumula sa kailaliman ng kanyang nagdurugong kaluluwa. Sapat na ba ang 5 taon ng pagpapakumbaba para bayaran ang isang kasalanang hindi naman niya ginawa? O ito pa lang ang simula ng isang mas malalim na bangungot na kailangan niyang gisingan? Pumirma si Willa, hindi dahil sa siya ay natalo, kundi dahil sa sandaling iyon, ang huling hibla ng pag-ibig na nagbubuklod sa kanya sa mga Aragon ay tuluyan ng naputol, kasabay ng pagbagsak ng unang butil ng luha sa ibabaw ng malamig at puting papel. Matapos lumapat ang huling guhit ng kanyang lagda sa puting papel, tila nawalan ng hangin ang buong silid. Binitawan ni Willa ang panulat at ang tuyot na tunog nito nang tumama sa matigas na ibabaw ng mesa ay naging hudyat ng katapusan ng kanyang 5 taong pagtitiis. Ngunit sa halip na gumaan ang kanyang pakiramdam, lalong bumigat ang tila batong nakadagan sa kanyang dibdib. "There! It's done!" Mariing sabi ni Doña Salvacion habang mabilis na kinuha ang dokumento na tila ba natatakot siyang bawiin ito ni Willa. "Ngayong wala ka na ring silbi rito, maaari ka nang mag-impake. I want you out of this house before the sun rises tomorrow. Ayokong makita ang pagmumukha mo sa almusal, nakakasira ng appetite." Tumayo si Willa ng tuwid. Kahit na ang bawat himay-may ng kanyang kalamnan ay nanginginig sa pagod at emosyon, tumingin siya sa kanyang biyanan. Pagkatapos ay kay Miguel na nananatiling nakatalikod at nakatingin sa labas ng bintana. Tila ba mas interesado ito sa dilim ng gabi kaysa sa liwanag ng buhay na binitawan niya. "Hindi pa ako aalis," mahinahong sabi ni Willa. Ang kanyang boses, bagaman mahina, ay may determinasyong hindi nila inaasahan. Napatigil si Bianca sa pag-aayos ng kanyang mamahaling relo at tumawa ng nakakaasar. "Wait, what? Are you deaf or just plain stupid?" sabi ni tita. "Layas na. You signed the papers, remember? Wala ka ng karapatan dito. You're officially a stranger." Huminga ng malalim si Willa. Naramdaman niya ang hapdi ng kanyang mga palad, ang mga sugat na dulot ng matatapang na sabon at walang tigil na pagtatrabaho. Utang na loob. Iyan ang palagi niyo sa aking isinusumbat. Hindi ba? Na kinuha niyo ako sa kalsada. Na binigyan niyo ako ng bubong sa itaas ng aking ulo. Ayokong umalis nang may dala pang utang sa inyo. Give me 7 days, 7 araw, para tapusin ang lahat ng gawaing iniwan niyo sa akin. Pagkatapos niyon, hinding-hindi niyo na muling makikita kahit ang anino ko. Nagkatinginan si Doña Salvacion at Bianca. Isang mapanghusgang ngiti ang gumuhit sa mga labi ng matandang babae. 7 days of service? You really want to play the martyr until the end, huh? Well, fine. Kung gusto mong magpakaalipin ng libre bago ka bumalik sa putikan, sino ba naman ako para tumanggi? But on one condition, you will not stay in the guest room. Magmula ngayong gabi, ikaw ang magsisilbing personal na katulong ni Bianca. You will wash her clothes, clean her shoes, and prepare everything she needs. Is that clear? Parang isang malamig na tubig na ibinuhos kay Willa ang narinig. Ang pagpapakumbaba ay isa. Pero ang pagsilbi, ang babaeng pumatay sa kanyang pagsasama, ay isang uri ng parusang hindi niya inakala. Gayunpaman, tinitiis niya ang lahat. May kailangan siyang mahanap. May kailangan siyang patunayan. Tiningnan niya si Miguel. Nagbabaka sakali na magsasalita ito.
na kahit man lang sa huling pagkakataon ay ipagtanggol siya nito. Ngunit nanatiling pipi ang lalaki. Ang kanyang mga balikat ay tila lalong bumigat sa ilalim ng kanyang mamahaling coat. "Deal!" ang tanging sagot ni Willa. Hindi pa natatapos ang gabi nang maramdaman ni Willa ang tunay na bagsik ng kanyang desisyon. Habang bitbit niya ang kanyang maliit na bag na naglalaman ng ilang pirasong lumang damit, nakita niya ang mga tauhan ng bahay na inilalabas ang kanyang mga gamit mula sa master's bedroom. Ang kanyang mga libro, ang kanyang mga simpleng palamuti, at maging ang mga larawan na kailanman ay hindi naman pinahalagahan ni Miguel, ay basta na lamang inilagay sa mga itim na plastic bag. Pumasok si Bianca sa silid na para bang siya ang nagmamay-ari ng bawat sulok nito simula pa noong una. Inilapag niya ang kanyang designer bag sa ibabaw ng kama, ang kamang iniyakan ni Willa sa loob ng maraming gabi. "Actually, Willa, you can start now," sabi ni Bianca habang nakataas ang isang kilay. "Ang dami kong dinalang maleta, and I hate wrinkles on my silk dresses. Ayusin mo ang lahat ng yan sa closet, and make sure you scent them with my favorite lavender oil. Don't touch anything with those rough hands of yours unless necessary, okay?" Tumayo si Willa sa gilid ng pintuan. Pinapanood ang babaeng sumisira sa huling piraso ng kanyang dignidad. Ang master's bedroom na dating naging simbolo ng kanyang mga pangarap ay naging entablado na ngayon ng kanyang pinakamatinding kahihiyan. Ang bawat hakbang ni Bianca sa loob ng silid ay tila pagyurak sa mga alaala ng 5 taong pagsisikap ni Willa na maging sapat. Habang dahan-dahang binubuksan ni Willa ang unang maleta ni Bianca, naramdaman niya ang matalas na tingin ni Miguel mula sa pintuan. Ngunit nang magtagpo ang kanilang mga mata, mabilis itong umiwas at tuluyang lumakad palayo. Iniiwan si Willa sa gitna ng silid na hindi na sa kanya, kasama ang babaeng kumuha ng lahat mula sa kanya. Napahawak si Willa sa gilid ng closet upang hindi matumba. Ang kanyang puso ay parang isang basong unti-unting nagkakaroon ng mga bitak, handang mabasag sa anumang sandali. Paano niya matatapos ang 7 araw na ito kung ang bawat segundo ay tila isang habambuhay na pagdurusa? At sa kabilang banda, sapat ba ang 7 araw para mabuksan ang mga pintuang matagal nang nakasara sa madilim na kasaysayan ng mga Aragon? Hindi pa man sumisikat ang araw ay gising na si Willa. Ang katahimikan ng madaling araw sa loob ng mansyon ay tila isang mabigat na kumot na nakadagan sa kanyang pagkatao. Sa loob ng maliit at madilim na kwarto sa tabi ng laundry area, dahan-dahang iminulat ni Willa ang kanyang mga mata. Ramdam niya ang bawat pintig ng sakit sa kanyang mga daliri, ang mga kalyo at pamamaga na tila mga permanenteng marka ng kanyang pagkaalipin. Dahan-dahan siyang bumangon. Iniinda ang paninigas ng kanyang likod dahil sa manipis na banig na kanyang tinulugan. Sa loob ng 5 taon, ito ang unang pagkakataon na hindi siya nagising sa malambot na kama sa itaas. Ngunit ito rin ang unang pagkakataon na hindi niya kailangang magpanggap na masaya sa tabi ng isang lalaking hindi naman siya pinahahalagahan. Pagdating niya sa kusina, sinalubong siya ng malamig na tingin ni Doña Salvacion na noon ay nagtitimpla na ng kanyang kape. "Mabuti at gising ka na. Make sure the breakfast is perfect." Ayaw ni Bianca ng sunog na bacon at siguraduhin mong ang kape ni Miguel ay tamang-tama ang init. "Isang pagkakamali mo lang, Wilhelmina, at malalagot ka sa akin." Hindi sumagot si Willa. Yumuko lamang siya at nagsimulang kumilos. Ang bawat galaw niya sa kusina ay tila isang sayaw na matagal na niyang kabisado. Ngunit ngayon, ang bawat sangkap na kanyang hinahawakan ay tila may kasamang pait. Inihanda niya ang mesa, ang mamahaling porcelain, ang makintab na kubyertos, at ang mga bulaklak na tila nangungutya sa kanyang kalagayan. Nang bumaba sina Miguel at Bianca, ang halakhak ng babae ay tila mga bubog na tumatarak sa pandinig ni Willa. Nakasuot si Bianca ng isang kulay rosas na silk robe. Isang robe na binili ni Miguel para kay Willa noong nakaraang kaarawan nito
Ngunit kailanman ay hindi niya naisuot dahil sinabi ni Doña Salvacion na masyado itong magarbo para sa kanya. "Good morning, Willa!" Bati ni Bianca ng may halong pang-uuyam habang nauupo sa tabi ni Miguel. "I hope you prepared something special. I'm really starving after last night." Pasimpleng hinawakan ni Miguel ang kamay ni Bianca sa ibabaw ng mesa. Isang kilos ng pagmamahal na kailanman ay hindi niya ginawa kay Willa sa harap ng ibang tao. Nanatiling nakatayo si Willa sa gilid, naghihintay ng utos. Ang kanyang mga mata ay nakatuon lamang sa sahig upang hindi makita ang tagpong yon. "Ang bagal mo namang kumilos," reklamo ni Bianca habang tinitingnan ang tasa ng tsa na inilapag ni Willa sa kanyang tapat. "And this tea, it's too cold. Gusto mo ba akong magkasakit?" "Mainit pa po ang tubig na yan, ma'am," mahinahong sagot ni Willa. "Are you talking back to me?" Biglang tumayo si Bianca at sa isang iglap, sadyang tinabig nito ang tasa. Ang mainit na likido ay diretsong tumama sa likod ng kamay ni Willa. Hindi sumigaw si Willa. Nanatili siyang tahimik habang nararamdaman ang matinding hapdi na tila unti-unting kumakain sa kanyang balat. Ang pamumula ay mabilis na kumalat at ang bawat segundo ng pagkakadikit ng mainit na tsa sa kanyang laman ay tila isang walang katapusang pagdurusa. Tumingin siya kay Miguel, umaasa na kahit papaano ay makakakita siya ng bahid ng pag-aalala. Ngunit si Miguel ay nagpatuloy lamang sa pagbabasa ng kanyang dyaryo. Tila ba ang nangyayari sa kanyang harapan ay isang eksena lamang sa isang palabas na wala siyang pakialam. "Clean that up, Willa. You're so clumsy." Malamig na utos ni Miguel nang hindi man lang nag-aangat ng tingin. Dahan-dahang lumuhod si Willa upang pulutin ang mga basag na porcelain. Ang bawat piraso ay tila sumasalamin sa kanyang sariling buhay. Durog at wala ng halaga. Sa ilalim ng mesa ang kanyang mga luha ay sa wakas ay pumatak. Ngunit mabilis niya itong pinunasan bago pa man may makakita. Nang makabalik siya sa kusina upang kumuha ng basahan, isang matandang kamay ang humawak sa kanyang siko. Si Nanay Rosa, ang pinakamatandang katulong sa mansyon, ay nakatingin sa kanya nang may malalim na habag. Walang salitang binitawan ng matanda. Ngunit dinala niya si Willa sa isang sulok at kumuha ng isang maliit na lalagyan ng ointment. Dahan-dahang ipinahid ni Nanay Rosa ang gamot sa namamagang balat ni Willa. Ang haplos ng matanda ay tila isang himala na pansamantalang nagpatahimik sa bagyo sa loob ng puso ni Willa. "Magpakatatag ka, anak. Hindi habang buhay ay nasa ilalim ka ng kanilang mga paa. Ang langit ay nakakakita sa bawat patak ng iyong pawis at luha." Ngumiti ng bahagya si Willa, isang nangiting puno ng pagod. "Salamat po, Nay Rosa. 7 araw lang po. Kakayanin ko ito." Nang mag-aalas 10 na ng gabi, matapos ang buong araw ng walang tigil na pagsisilbi, dumaan si Willa sa tapat ng silid ni Miguel upang ihatid ang mga bagong lansang damit nito. Ang pinto ay bahagyang nakabukas. Akmang papasok na siya nang marinig niya ang boses ni Miguel na tila may kausap sa telepono. Ang tono nito ay puno ng takot at tensyon, malayo sa mapagmataas na boses na ginamit nito sa kanya kanina. "I told you, kailangan ko ng extension. Hindi ko pa mababayaran ang utang na yan ngayong linggo. Ang Aragon Holdings ay wala pang sapat na pondo. Kung malalaman ni Doña Salvacion ang tungkol sa illegal loan na ito, katapusan ko na. Please, bigyan niyo pa ako ng konting oras." Napahawak si Willa sa hamba ng pinto. Ang bawat salitang binitawan ni Miguel ay tila isang piraso ng puzzle na unti-unting nabubuo sa kanyang isipan. Ang kumpanyang ipinagmamalaki nila, ang yaman na ginagamit nila upang apihin ang mga tulad niya. Lahat pala ay nakatayo lamang sa ibabaw ng mga kasinungalingan at nakaw na pondo. Dahan-dahang umatras si Willa, pilit na hindi gumagawa ng anumang ingay na pwedeng makakuha ng atensyon ni Miguel. Ang kanyang puso ay mabilis na tumitibok, hindi dahil sa takot,
kundi dahil sa isang realizations. Ang 7 araw na hinihingi niya ay hindi lamang pala para sa kanyang paglaya, kundi para na rin sa pagbagsak ng mga taong nagtangka siyang sirain. Ngunit, paano niya gagamitin ang impormasyong ito kung siya ay isang bilanggo sa loob ng sarili niyang utang na loob? At hanggang kailan kayang itago ni Miguel ang bahong unti-unti nang kumakawala sa mga pader ng mansyon ng mga Aragon? Ang bawat hakbang sa loob ng silid-aklatan ni Miguel ay tila pagpasok sa isang yungib na puno ng mga lihim na matagal nang ikinubli ng mga anino. Habang hawak ni Willa ang basahan at platera, pinagmamasdan niya ang mga hanay ng mga libro at mga dokumentong nakasalansan sa ibabaw ng mabigat na mesang gawa sa mahogany. Ito ang silid kung saan madalas magkulong si Miguel, ang lugar kung saan ang mga ambisyon ay nagiging mga plano at ang mga plano ay nagiging mga kasinungalingan. Sinimulan ni Willa ang paglilinis, ngunit ang kanyang mga mata ay hindi nakatuon sa alikabok, kundi sa mga numerong nakasulat sa mga piraso ng papel na nakakalat sa basurahan. Ang kanyang alaala ay matalas. Isang katangiang minana niya sa kanyang ama, si Don Reynaldo, na kailanman ay hindi nalaman ng mga Aragon. Habang pinupunasan niya ang ibabaw ng mesa, muling nagbalik sa kanyang gunita ang boses ng kanyang yumaong ina. Ang tunay na kapangyarihan, Willa, ay hindi matatagpuan sa lakas ng boses, kundi sa talas ng pagmamasid. Matutong maghintay sa dilim dahil doon mo makikita ang tunay na kulay ng mga taong nasisilaw sa liwanag. Naantala ang kanyang pag-iisip nang marinig niya ang marahang pagbukas ng pinto. Ang tunog ng mga yabag sa makintab na sahig ay nagpabigat sa atmosfera ng silid. Pumasok si Attorney Lamberto Cruz, ang matandang abogado ng pamilya Aragon. Tumigil ang Ginoo nang makita si Willa na naglilinis sa isang sulok. Mayroong kakaibang lungkot at pagkilala sa mga mata ng abogado. Habang tinitingnan ang magaspang na kamay ng babaeng dati, ay tinatawag niyang Mrs. Aragon. Willa, mahinang tawag ni Attorney Lamberto. Ang kanyang boses ay puno ng pag-aalangan. I didn't expect to see you here. I heard about the agreement. Are you sure about this? You don't have to endure this kind of humiliation. Tumingin si Willa sa abogado at pilit na ngumiti. Isang ngangiting hindi umabot sa kanyang mga mata. Bahagi po ito ng aking paglaya, attorney. Kailangan ko pong tapusin ang nasimulan ko. Utang na loob. Hindi ba? Iyon ang gusto nilang bayaran ko. Bumuntong hininga ang matanda at lumapit ng bahagya. Miguel is making a lot of mistakes, Willa. Ang Aragon Holdings ay parang isang kastilyong gawa sa baraha. One strong wind and everything will crumble. Mag-ingat ka. Ang mga taong desperado ay madalas na nagiging mapanganib. Salamat po, attorney. Pero alam ko pong hindi niyo ako bibigyan ng babala kung wala kayong alam na higit pa sa naririnig ko. Makahulugang sagot ni Willa. Nag-iwas ng tingin si Attorney Lamberto. Ngunit bago siya lumabas, iniwan niya ang isang sulyap na tila nagsasabing mayroon pa siyang itinatago. Isang katotohanang hindi pa handang lumabas sa kanyang mga labi. Nang muling mapag-isa si Willa, ipinagpatuloy niya ang kanyang gawain. Dumako siya sa malaking plorera na gawa sa sinaunang porcelain na nakapatong sa isang pedestal sa sulok ng silid. Ito ang paboritong dekorasyon ni Doña Salvacion, ang bagay na hindi pinapayagang hawakan ng kahit sinong katulong. Dahan-dahang ipinasok ni Willa ang kanyang kamay sa loob ng plorera, hindi para linisin ang alikabok, kundi dahil napansin niya ang isang kakaibang aninag ng liwanag sa loob nito kanina. Ang kanyang mga daliri ay may nakapang isang maliit at matigas na bagay. Nang ilabas niya ito, tumambad sa kanya ang isang maliit na itim na USB drive. Walang anumang tatak, ngunit ang bigat nito sa kanyang palad ay tila kasing bigat ng isang hatol na kamatayan. Alam ni Willa na hindi ito basta-bastang gamit. Ito ang susi
sa mga pintuang pilit na itinatago ni Miguel at ng kanyang ina. Biglang bumukas ang pinto nang may kalakasan. Ang tunog ng pagtama ng kahoy sa pader ay naging hudyat ng panganib. Mabilis na itinago ni Willa ang USB sa loob ng kanyang bulsa at yumuko upang kunin ang kanyang platera. Pumasok si Doña Salvacion. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik habang nakatingin sa kinalalagyan ni Willa. Anong ginagawa mo sa florerang yan? Bulyaw ng matanda. Ang kanyang boses ay nanginginig sa galit. I told you never to touch my antiques. Napakawalang hiya mo talaga, Wilhelmina. Pati ba naman ang mga huling alaala ng pamilyang ito ay gusto mong dungisan? Nililinis ko lang po ang pedestal, ma'am. Mahinahong sagot ni Willa, bagaman ramdam niya ang mabilis na tibok ng kanyang puso sa loob ng kanyang dibdib. Lumapit si Doña Salvacion at marahas na hinablot ang braso ni Willa. Layas, lumabas ka rito bago ko makalimutang tao ka at ituring kitang hayop na nararapat sa labas ng bahay na ito. Huwag na huwag ka nang papasok sa silid na ito, naiintindihan mo? Hindi sumagot si Willa at mabilis na lumabas. Dala ang kanyang mga gamit sa paglilinis. Ngunit sa bawat hakbang niya palayo sa silid-aklatan, ramdam niya ang bigat ng USB sa kanyang bulsa. Alam niyang sa sandaling maisaksak niya ang drive na yon sa isang computer, wala nang balikan ang lahat. Ang 7 araw na kanyang hinihingi ay nagsisimula nang maging isang karera laban sa oras. Nang makarating siya sa kanyang maliit na silid, kinuha niya ang USB at tinitigan ito sa ilalim ng malamlam na liwanag ng bombilya. Ang tanong na bumabagabag sa kanya ay hindi na kung ano ang laman nito, kundi kung handa na ba siyang harapin ang baha ng katotohanang pwedeng lumunod sa buong pamilya Aragon. At kung sa proseso ng pagwasak sa kanila, handa rin ba niyang harapin ang sarili niyang nakaraan? Ang bawat umaga sa mansyon ng mga Aragon ay nagsisimula sa isang ritual na tila ba nagpapabanal sa mga pader na saksi sa napakaraming kasinungalingan. Ang halimuyak ng insenso ay humahalo sa amoy ng lumang kahoy, habang ang boses ni Doña Salvacion ay umaalingaw-ngaw sa loob ng pribadong kapilya ng bahay. Binibigkas ang mga dasal na tila ba may direktang linya siya sa langit. Ngunit para kay Willa, ang bawat salitang binibitawan ng kanyang biyenan ay tila mga latay ng latigo na muling nagbubukas sa mga sugat ng kanyang damdamin. Matapos ang orasyon, ipinatawag si Willa sa malawak na sala. Doon, nakaupo si Doña Salvacion sa kanyang paboritong silya na parang isang reyna sa kanyang trono, habang sa tabi niya ay nakasandal si Bianca, mapang-uyam ang nangiti sa mga labi. Si Miguel naman ay nakatayo sa likuran, tila isang aninong walang sariling paninindigan. Lumapit ka, Wilhelmina. Malamig na utos ni Doña Salvacion habang dahan-dahang itinatabi ang kanyang rosaryo. Ngayong araw, nais kong ipakita mo ang tunay na pagsisisi. Ang pananatili mo rito ay isang pabor na ibinigay namin sa iyo, ngunit hanggang ngayon, nararamdaman ko pa rin ang iyong puot. Your presence is disturbing the peace of this family. Higit sa lahat, nakakaapekto ito sa kaligayahan ng aking anak at ni Bianca. Ano po ang nais niyong gawin ko? Mahinahong tanong ni Willa, bagaman ramdam niya ang panlalamig ng kanyang mga daliri. Ang itim na USB drive ay nananatiling nakatago sa kanyang bulsa. Ang bigat nito ay tila nagbibigay sa kanya ng lakas na huwag sumuko. Luhod, maikling sabi ng matanda. Tila tumigil ang pag-ikot ng mundo para kay Willa. Tumingin siya kay Miguel, naghahanap ng kahit katiting na pagtutol, ngunit mabilis na umiwas ng tingin ang kanyang asawa. Ang bawat tibok ng puso ni Willa ay tila isang mabigat na yabag sa kanyang dibdib. Luhod at humingi ka ng tawad kay Bianca. Pagpapatuloy ni Doña Salvacion. Humingi ka ng tawad dahil naging pabigat ka sa buhay ni Miguel sa loob ng 5 taon. Ask for her forgiveness for being the reason why they had to wait this long to be happy. Kung tunay kang nagpapakumbaba, hindi ito magiging mahirap para sa'yo.
Tita, you don't have to do this. Pakunwaring sabi ni Bianca. Bagaman ang kislap sa kanyang mga mata ay nagpapakita ng labis na katuwaan. I mean, it's fine. I can be the bigger person here. Pero siguro nga kailangan niya talagang matutunan kung nasaan ang lugar niya. Dahan-dahang ibinaba ni Willa ang kanyang katawan. Ang bawat sentimetro ng kanyang pagbaba ay tila pagguho ng kanyang huling muog ng dignidad. Nang tumama ang kanyang mga tuhod sa malamig at matigas na marmol, tila ba narinig niya ang pagbasag ng kanyang sariling kaluluwa. Ngunit sa loob ng kanyang isipan, merong isang boses na paulit-ulit na bumibilang. 5 araw. 2 araw na lang. I'm sorry, Bianca. Pabulong na sabi ni Willa. Ang kanyang lalamunan ay nanunuyo at ang bawat salita ay tila may kasamang dugo. I'm sorry for everything. Louder, Willa. Hindi ka namin na naririnig. Udyok ni Doña Salvacion habang pinagmamasdan ang kanyang mga kuko. Bago pa man makapagsalita muli si Willa, ang katahimikan ng mansyon ay nabasag ng marahang paghinto ng isang sasakyan sa labas ng malaking pinto. Ang tunog ng mga gulong sa ibabaw ng graba ay naging hudyat ng pagdating ng isang hindi inaasahang panauhin. Mabilis na nagbago ang ekspresyon ni Miguel mula sa pagiging hinhin patungo sa matinding kaba at pananabik. He's here, bulalas ni Miguel. The major investor from the Reyes Group. Ito na ang huling pagkakataon natin para maisalba ang Aragon Holdings. Mabilis na tumayo si Doña Salvacion at inayos ang kanyang damit. Tila ba nakalimutan na niya ang babaeng nakaluhod sa kanyang harapan. Ayusin niyo ang inyong mga sarili. Bianca, stand beside Miguel. Wilhelmina, get out of sight. Pumunta ka sa kusina at huwag kang magpapakita hanggat hindi kita tinatawag. Mabilis na tumayo si Willa at tumungo sa likuran. Ngunit bago siya tuluyang makapasok sa kusina, lumingon siya sa malaking pintuan na dahan-dahang bumubukas. Ang liwanag mula sa labas ay tila bumabalot sa figura ng isang lalaking may edad na, ngunit napakakisig at puno ng awtoridad. Ang bawat hakbang nito ay tila nagpapakayanig sa pundasyon ng bahay ng mga Aragon. Hindi nakita ni Miguel ang mukha ng panauhin dahil sa silaw ng araw, ngunit si Willa, mula sa anino ng pintuan ng kusina, ay nakilala ang bawat linya ng mukhang iyon. Ang kanyang puso ay tila gustong tumalon palabas ng kanyang dibdib. Hindi lamang ito basta investor. Ito ang kanyang ama. Si Don Reynaldo Reyes, ang lalaking kailanman ay hindi yumuko sa kahit kanino, ay narito na ngayon sa loob ng tahanan ng mga taong nagpaluhod sa kanyang anak. At habang nakikita ni Willa ang pagkukunwari at pagngiti ni Miguel at Doña Salvacion sa kanyang ama, isang malamig na ngiti ang dahan-dahang gumuhit sa kanyang mga labi. Ang dambuhalang laro ay magsisimula na at ang mga Aragon ay walang kamalay-malay na ang taong inaasahan nilang magliligtas sa kanila ay siya ring taong magpapatumba sa huling baraha ng kanilang kasinungalingan. Ngunit bakit narito ang kanyang ama nang hindi man lang siya binabalaan? At hanggang kailan kayang panindigan ni Willa ang kanyang pagtatago bago tuluyang sumabog ang katotohanang pilit niyang ikinukubli. Mula sa madilim na sulok ng kusina, nakakubli sa likod ng bahagyang nakabukas na pinto, pinanood ni Willa ang kanyang ama. Ang bawat paghakbang ng sapatos na gawa sa mamahaling balat ni Don Reynaldo ay naglilikha ng tunog na tila nagpapakayanig sa pundasyon ng mansyong yun. Nakikita ni Willa ang likod ni Miguel na halos mabaluktot sa sobrang pagyuko at pagpupugay, isang eksenang punong-puno ng kabalintunaan. Ang lalaking kani-kanina lang ay itinuturing siyang basura, ay ngayon ay nagpapakaliit sa harap ng taong nagbigay sa kanya ng buhay. Humigpit ang pagkakahawak ni Willa sa tray ng merienda na kailangan niyang isilbi. Ramdam niya ang panginginig ng kanyang mga kalamnan, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa baha ng mga alaalang tila sumasakal sa kanya. Isang matalas na kirot ang gumuhit sa kanyang dibdib nang maalala niya ang unang taon ng kanilang pagsasama ni Miguel. Noong mga panahong iyon,
Ang Aragon Holdings ay isa lamang maliit na opisina na puno ng utang. Ibinenta ni Willa ang kanyang mga hiyas na pamana pa ng kanyang yumaong ina at kinuha ang lahat ng kanyang naipon para sa pag-aaral upang magsilbing puhunan ni Miguel. Para sa kinabukasan apan nating ito, Willa. Bulong ni Miguel noon habang hinahalikan ng kanyang mga palad na noon ay wala pang kalyo. Pangako, kapag nagtagumpay ako, ikaw ang magiging reyna ng buhay ko. Ngunit ang pangakong iyon ay tila naging isang malupit na biro. Ang tagumpay na binuo sa pawis at sakripisyo ni Willa ang siya ring naging kuta na nagkulong sa kanya sa kadiliman. Ngayon, ang reynang binalak ni Miguel ay pinalitan ng isang aninong nagtatago sa kusina, habang ang lalaking kanyang tinulungan ay abala sa pagpapahanga sa kanyang ama upang humingi ng panibagong tulong. Don Reynaldo, it is such a great honor to finally have you here. Masayang bati ni Doña Salvacion. Ang boses nito ay parang pulot sa tamis. Malayo sa boses na ginamit nito nang pagmura-murahin si Willa kanina. We have prepared a small refreshment. Miguel has been talking about this partnership for months. I am a man of few words, Doña Salvacion. Ang malamig at baritonong boses ni Don Reynaldo ay umalingaw-ngaw sa malawak na sala. I am here to see if this house is built on solid ground or just on illusions. Napalunok si Miguel. Of course, Don Reynaldo. Everything here is transparent. We value integrity above all. Hindi na nakapaghintay si Doña Salvacion at sinenyasan si Willa na lumabas. Nasaan na ang merienda? Wilhelmina, dalian mo. Lumabas si Willa, ang kanyang ulo ay nakayuko, ang buhok ay bahagyang tumatakip sa kanyang mukha. Dahan-dahan niyang inilapag ang mga tasa ng kape sa harap ng kanyang ama. Ramdam niya ang titig ni Don Reynaldo, isang titig na tila naghahanap ng isang pamilyar na anino sa ilalim ng suot niyang luma at kupas na uniforme. Nang ilapit ni Willa ang tasa kay Miguel, nanginginig ang kanyang kamay at isang patak ng kape ang tumalsik sa mamahaling suot ng lalaki. Ano ba? Napaka-clumsy mo talaga. Singal ni Miguel, nakalimutan ang presensya ng panauhin dahil sa inis. Wala ka na ngang ginawang tama sa bahay na ito? Pati ba naman sa harap ng bisita ay magpapahiya ka? Marahas na hinablot ni Miguel ang braso ni Willa upang paalisin ito. Ngunit sa paghatak niya, ang manggas ng damit ni Willa ay bahagyang naitaas. Tumambad ang isang lumang peklat sa kanyang bisig. Isang peklat na nakuha ni Willa noong unang anibersaryo nila. Nang mapaso siya habang nagluluto ng paboritong putahe ni Miguel dahil wala silang perang pambili ng luto na. Napatigil si Miguel. Ang galit sa kanyang mga mata ay panandaliang napalitan ng isang kakaibang sulyap ng pagkilala. Tila bumalik ang kanyang gunita sa maliit nilang apartment. Sa mga gabing magkasama silang nangarap habang ginagamot niya ang sugat na yon ni Willa. Ang kanyang pagkakahawak sa braso ni Willa ay lumuwag at ang kanyang mga labi ay bahagyang nanginig. Miguel, what are you doing? Mabilis na sabat ni Bianca na tila nakaramdam ng panganib sa katahimikang yon. Lumapit siya at marahas na kinuha ang tray mula kay Willa. Umalis ka na rito. Go back to the kitchen where you belong. You're making Don Reynaldo uncomfortable with your presence. Binaling ni Bianca ang kanyang paningin kay Don Reynaldo na may matamis na ngiti. Pasensya na po, Don Reynaldo. Masyado kasing mabait ang pamilya Aragon, kaya kahit ang mga katulong na walang disiplina ay pinagtitiisan nila. Nanatiling tahimik si Don Reynaldo, ang kanyang mga mata ay nakapako sa papalayong figura ng kanyang anak. Ang kanyang mga kamao ay nakakuyom sa ilalim ng mesa at ang tensyong namumuo sa silid ay tila isang bagyong handang sumabog. Bago tuluyang makapasok sa kusina, lumingon si Willa. Nakita niya ang pagkagulat sa mukha ni Miguel na tila ba ngayon lang nito muling nakita ang babaeng pinakasalan niya 5 taon na ang nakalilipas. Ngunit ang mas nakakabagabag ay ang huling sinabi ni Don Reynaldo bago sila magsimulang pag-usapan ang negosyo. Tell me, Miguel,
Sabi ni Don Reynaldo, ang boses ay puno ng mapanganib na kalmado. Do you treat all your investments the same way you treat the people who serve you in this house? Because if you do, I might have to reconsider everything. Napawi ang nangiti sa mga labi ni Miguel. Ang tanong na yon ay hindi lamang tungkol sa negosyo. Ito ay isang banta na hindi niya maunawaan. Bakit tila mas interesado ang makapangyarihang Don Reynaldo sa isang katulong kaysa sa kontratang nagkakahalaga ng milyon-milyon? At sa bawat segundong lumilipas, ang USB na nasa bulsa ni Willa ay tila nagiging mas mainit. Isang paalala na ang katotohanang hawak niya ay hindi na magtatagal sa ilalim ng mga anino. Ang kapaligiran sa loob ng mansyon ay tila mas lalong bumigat matapos ang pagbisita ni Don Reynaldo. Para kay Bianca, ang presensya ni Willa ay tila isang malaking bara sa kanyang lalamunan na kailangang iluwa sa lalong madaling panahon. Hindi maalis sa isipan ni Bianca ang kakaibang tingin ni Miguel sa peklat ni Willa, isang sulyap na puno ng nakaraang hindi niya kailanman magiging bahagi. Dahil dito, ang kanyang pagiging desperada ay nagsimulang mag-alab at ang kanyang maskara ng pagiging matino ay unti-unti nang natituklap. Isang hapon, habang abala si Willa sa paglilinis ng pasilyo malapit sa silid ni Bianca, bahagyang nakabukas ang pinto nito. Ang tunog ng boses ni Bianca na may kausap sa telepono ay umabot sa pandinig ni Willa. Ang tono nito ay hindi ang malambing na boses na ipinapakita nito kay Miguel, kundi isang boses na puno ng kasakiman at tuso. Dad, don't worry. Malapit na nating makuha ang lahat ng kailangan natin mula sa mga Aragon. I've already started transferring some of their liquid assets to the offshore account. Pagkatapos ng kasal, hihigupin natin ang lahat ng matitira at iiwanan natin silang walang kahit na ano. Miguel is too stupid and blinded by his own ego to notice anything. Napatigil si Willa. Ang basahang hawak niya ay tila naging kasing bigat ng tingga. Hindi niya inakalang ang babaeng itinuturing ng mga Aragon na kanilang tagapagligtas ang siya palang magiging anay na uubos sa kanilang natitirang yaman. Ngunit bago pa man siya makagalaw, biglang bumukas ng malaki ang pinto. Nalilisik ang mga mata ni Bianca habang nakatingin kay Willa. Nakikinig ka ba sa usapan ko, you filthy servant? Singal ni Bianca habang marahas na isinasara ang kanyang telepono. Lumapit siya kay Willa. Ang kanyang mga hakbang sa makintab na nara ay tila pagbabanta ng isang predator. Do you think anyone will believe you if you tell them you're a nobody, isang basurang asawa na itinapon? Sa isang salita ko lang kay Miguel, mas lalo kanyang kamumuhian. Wala akong balak sabihin sa kanya, Bianca. Mahinahong sagot ni Willa, bagaman ang kanyang puso ay mabilis na tumitibok. Dahil naniniwala ako na ang mga taong tulad mo ay kusa ring mahuhulog sa sarili nilang hukay. Hindi ko na kailangang magsalita. Isang nakakakilabot na ngiti ang gumuhit sa mga labi ni Bianca. Oh, really? Well, let's see how you'll handle this. Nang gabing iyon, naghahanda ang pamilya Aragon para sa isang mahalagang hapunan kasama ang mga manager ng bangko. Ito ang huling pag-asa ni Miguel upang mapanatiling bukas ang kanyang kumpanya. Inutusan ni Doña Salvacion si Willa na kunin ang kanyang paboritong gintong kwintas na may malaking diamante sa loob ng kanyang vault. Ito ang simbolo ng kanilang yaman at dangal na kailangang ipakita ng matanda sa mga bisita. Ngunit pagdating ni Willa sa vault, wala doon ang kwintas. Ang velvet box na dati nitong kinalalagyan ay walang laman. Mabilis na kumalat ang balita sa loob ng mansyon. Ang boses ni Doña Salvacion ay umalingaw-ngaw sa bawat sulok, puno ng galit at takot. Ang kwintas ko, ang heirloom ng mga Aragon. Sino ang kumuha niyon? Walang sino mang pwedeng lumabas ng bahay na ito. Tita, baka naman may nakialam habang naglilinis kanina. Sadyang malakas na sabi ni Bianca habang nakatingin kay Willa. I saw Willa near your room earlier and we all know how much she needs money ngayong palayas na siya.
Hindi ko kinuha ang kwintas nyo, maring sabi ni Willa habang nakaharap sa buong pamilya sa gitna ng sala. Prove it! Sigaw ni Miguel. Ang kanyang mukha ay namumula sa galit at kahihiyan sa harap ng mga katulong. Search her! Search her room, her clothes, everything! Pinanood ni Willa ang mga tauhan habang nilalaglag ang kanyang mga gamit mula sa kanyang maliit na bag. Ang kanyang mga lumang damit ay ikinalat sa sahig. Ang kanyang mga personal na gamit ay itinapon na parang basura. Habang ginagawa nila ito, ang puso ni Willa ay tila unti-unting naninigas sa sakit. Pinagmamasdan niya si Miguel, ang lalaking nangako sa kanyang ama na aalagaan siya, na ngayon ay nangunguna sa paglapastangan sa kanyang huling piraso ng dignidad. Tingnan niyo rin ang bulsa ng kanyang apron, mungkahi ni Bianca na may mapanuring sulyap. Lumapit ang isang bodyguard at marahas na kinapkapan si Willa. Sa loob ng maliit na bulsa ng kanyang maruming apron, may naramdaman itong matigas na bagay. Nang ilabas ito, ang liwanag mula sa malaking chandelier ay tumama sa kumikinang na diamante ng nawawalang kwintas. Ang boses ng pagbagsak ng mga pangarap ni Willa ay mas malakas pa kaysa sa anumang sigaw. Ang katahimikan sa loob ng sala ay nababasag lamang ng mabilis na paghinga ni Doña Salvacion sa sobrang galit. Magnanakaw! Ang tanging salitang lumabas sa bibig ni Miguel bago nito marahas na hinablot ang kwintas mula sa kamay ng bodyguard. Tumingin siya kay Willa nang may matinding pandidiri. Hindi ko akalaing pati ang dangal mo ay kaya mong ibenta para sa pera. You're truly a piece of trash, Willa. Humakbang palapit si Bianca at bumulong sa tenga ni Willa. Sapat lang para siya ang makarinig. I told you, no one will believe a laundry girl. Nanatiling nakatayo si Willa. Ang kanyang mga mata ay tuyo. Ngunit ang kanyang kaluluwa ay tila nalulunod sa pait. Ang kwintas ay hindi lamang basta alahas. Ito ang naging mitya upang tuluyan siyang ituring na kriminal sa loob ng tahanang minsan niyang tinawag na sa kanya. Ngunit sa gitna ng kahihiyang ito, nararamdaman ni Willa ang USB drive sa loob ng kanyang damit, ang tanging sandata na natitira sa kanya. Wala na akong sasabihin, sabi ni Willa. Ang boses niya ay malamig at puno ng awtoridad na hindi nila inaasahan. Dahil ang katotohanan ay hindi kailangang isigaw para marinig. Magkita-kita na lang tayo sa huling araw. Habang pinalalabas siya ni Miguel patungo sa madilim na sulok ng laundry area upang ikulong, isang tanong ang nananatili sa hangin. Sapat ba ang ebidensyang itinanim ni Bianca upang tuluyang sirain si Willa? O ito na ang huling pagkakamali na magpapabagsak sa pamilya Aragon? Ang gabi ay madilim, ngunit para kay Willa, ang bawat segundo ng kahihiyan ay tila nagpapatigas sa bakal ng kanyang determinasyon. Ang karimlan sa loob ng maliit na bodega ng laundry area ay tila isang buhay na nilalang na dahan-dahang bumabalot sa buong pagkatao ni Willa. Pagkatapos siyang itulak ni Miguel papasok sa silid na yon, ang tunog ng pagtama ng mabigat na kahoy ng pinto sa hamba nito ay nagsilbing huling tuldok sa 5 taon ng kanyang pagtitiis bilang asawa. Ang paligid ay amoy amag at luma, isang lugar na kailanman ay hindi pinangarap ni Willa na magiging kanyang huling hantungan sa loob ng mansyong ito. Napaupo si Willa sa malamig at sementadong sahig. Ramdam niya ang bawat pintig ng sakit sa kanyang mga braso kung saan siya marahas, na hinawakan ni Miguel kanina. Ang kanyang puso ay tila isang basong dahan-dahang nagkakaroon ng mga bitak hanggang sa tuluyan na itong mabasag. Sa bawat hininga, tila may mga tinik na bumabara sa kanyang lalamunan. Hindi siya sumigaw, hindi siya nagmakaawa, dahil ang kanyang pighati ay masyadong malalim para sa anumang tunog. Trash! Bulong ni Willa sa sarili. Ang kanyang boses ay nanginginig sa gitna ng katahimikan. Iyon ang huling salitang iniwan sa kanya ni Miguel bago nito ilock ang pinto. Sa gitna ng kadiliman,
Dahan-dahang kinapa ni Willa ang kanyang bulsa. Doon, sa ilalim ng USB na nakuha niya sa silid-aklatan, ay may isa pang bagay na kailanman ay hindi niya binitiwan, ang kanyang singsing sa kasal. Isang simpleng gintong banda na binili nila sa isang maliit na jewelry shop nung mga panahong wala pa silang pera. Para kay Miguel, ito ay isang basura na lamang na dapat palitan ng diamante. Ngunit para kay Willa, ito ang simbolo ng bawat sakripisyong ibinigay niya. Isang manipis na sinag ng buwan ang pumasok mula sa maliit na rehas ng bintana sa itaas. Iniharap ni Willa ang singsing sa liwanag na iyon. Ang kanyang mga mata, na dati ay puno ng pagmamahal, ay ngayon ay puno na ng matalas na determinasyon. Naalala niya ang isang gabi, ilang buwan na ang nakalilipas, nang umuwing lasing na lasing si Miguel. Hawak nito ang singsing at tila may binubulong, isang serya ng mga numero na akala ni Willa ay bahagi lamang ng panaginip ng asawa. The key. The code is always close to the heart, Willa. Sabi ni Miguel noon bago ito tuluyang makatulog. Dahan-dahang inikot ni Willa ang singsing sa kanyang mga daliri. Ang kanyang mga kamay, bagaman magaspang dahil sa paglalaba at paglilinis, ay maingat na humahaplos sa bawat kurba ng ginto. Sa ilalim ng napakaliit na liwanag, napansin niya ang isang bagay na kailanman ay hindi niya nakita sa loob ng 5 taon. Mayroong napakaliliit na ukit sa loob ng banda, isang serye ng mga alphanumeric code na sadyang itinago sa paningin ng karaniwang tao. Ang bawat numero ay tila isang piraso ng katotohanang unti-unting nabubuo sa kanyang isipan. Ang code na ito ay hindi para sa isang vault ng alahas. Ito ay isang access code para sa isang pribadong bank account. Isang account na malamang ay kinalalagyan ng mga pondong ninakaw ni Miguel at Doña Salvacion mula sa kumpanya. Naramdaman ni Willa ang panlalamig ng kanyang buong katawan. Ang singsing na itinuring niyang simbolo ng kanilang pag-ibig ay ginawa palang taguan ng kasalanan ng kanyang asawa. Ang bawat luhang pumatak mula sa kanyang mga mata ay tila nagpapalinaw sa kanyang paningin. Ang bawat hapdi sa kanyang puso ay naging gasolina para sa apoy ng katarungang kanina lang ay tila namamatay na. 5 taon. Pabulong na sabi ni Willa habang mahigpit na ikinukuyom ang kanyang palad sa paligid ng singsing at ng USB drive. 5 taon niyo akong ginawang bulag. 5 taon niyo akong ginawang alila sa sarili kong buhay. Ang kanyang katawan ay dahan-dahang nanginig, hindi dahil sa ginaw ng semento, kundi dahil sa matinding emosyong bumabalot sa kanya. Ito ang tinatawag nilang internal crumbling. Ang huling pagkakataon, nahahayaan niyang madurog ang kanyang sarili bago siya muling mabuo bilang isang bagong tao. Sa labas ng silid, narinig niya ang marang paghakbang ng isang tao. Ang tunog ng pagtama ng tsinelas sa sahig ay papunta sa kanyang direksyon. Nanatiling tahimik si Willa, ang kanyang pandinig ay nakatutok sa bawat munting ingay. Sino ang pupunta sa kanya sa gitna ng gabi? Si Miguel ba na hihingi ng tawad o si Bianca na muli siyang lilibakin? Ngunit ang pinto ay hindi bumukas. Sa halip, isang maliit na piraso ng papel ang dahan-dahang isiningit sa ilalim ng pinto. Kinuha ito ni Willa at binasa sa ilalim ng liwanag ng buwan. Ang mga salitang nakasulat doon ay maikli ngunit sapat na para magpatigil sa tibok ng kanyang puso. Don't stop. The 7th day is coming. Your father is waiting. Nanginig ang mga kamay ni Willa. Sino ang nag-abot nito? Alam ba ng taong ito ang kanyang tunay na pagkatao? Higit sa lahat, sapat ba ang tatapang niya para gamitin ang code sa kanyang singsing upang wasakin ang pamilyang minsan niyang minahal? Ang gabi ay tila mas lalong humaba at sa gitna ng kadiliman ng bodega, ang dati ay mahina at sawing si Willa ay dahan-dahang naglalaho. Ang natitira na lamang sa loob ng silid na yon ay isang babaeng may hawak ng susi
sa pagbagsak ng imperyo ng mga Aragon. Ang tanong na lamang ay kung sino ang unang bibigay sa huling 2 araw ng kanyang pananatili. Sabi ko naman sa'yo, hindi ba? Basura ang simula mo, basura rin ang katapusan mo. Ang boses ni Miguel ay tila humahalo sa hagupit ng hangin at sa malakas na pagbuhos ng ulan sa labas ng mansyon ng mga Aragon. 7 araw na. Ang huling araw ng kasunduan na tila naging isang mahabang kalbaryo para kay Wilhelmina. Nakatayo si Willa sa harap ng malaking pintuang gawa sa bakal. Ang kanyang buong katawan ay basang-basa, habang ang kanyang manipis na damit ay dumidikit sa kanyang nanginginig na balat. Hawak niya ang isang itim na plastic bag na naglalaman ng iilang piraso ng kanyang lumang damit, ang tanging naiwan sa kanya matapos ang 5 taon ng pagpapakumbaba. Sa itaas ng balkonahe, nakatayo si Bianca habang payapang nakasilong sa ilalim ng isang malaking payong na hawak ng isang katulong. Ang mapang-uyam ng ngiti nito ay tila mas masakit pa kaysa sa bawat butil ng ulan na humahampas sa mukha ni Willa. Sa tabi nito ay si Doña Salvacion na nakatingin sa kanya na tila ba tinitingnan ang isang maruming hayop na sa wakas ay nailabas na sa bakuran. Ibigay mo sa akin ang singsing na yan, Willa. Malamig na utos ni Miguel habang lumalapit sa kanya. You don't deserve to wear that anymore. It's a disgrace to the Aragon name. Dahan-dahang itinaas ni Willa ang kanyang kamay. Ang kanyang mga daliri ay namumuti na sa ginaw, ngunit nananatiling matigas ang kanyang paninindigan. Ito na lang ang natitira sa akin, Miguel. Ito ang katibayan na minsan kitang minahal ng higit sa sarili ko. Walang babalang hinablot ni Miguel ang kamay ni Willa. Ramdam niya ang hapdi ng marahas na hilahin ng lalaki ang gintong banda mula sa kanyang daliri na halos magpunit sa kanyang balat. Pagkatapos ay ginawa ni Miguel ang bagay na hinding-hindi malilimutan ni Willa. Itinapon nito ang singsing sa gitna ng maputik na kalsada. Sa labas mismo ng gate ng mansyon. Iyan ang halaga mo, Willa. Putik, sabi ni Miguel bago tuluyang tumalikod. Don't ever come back. Hinding-hindi ka na kailanman magiging bahagi ng pamilyang ito. Naramdaman ni Willa ang yanig ng lupa nang marahas na isinara ng mga gwardya ang malaking gate ng mansyon. Ang bawat rehas na bakal na tumama sa isa't isa ay naging hudyat ng pagtatapos ng kanyang pagkaalila. Nanatili siyang nakatayo sa gitna ng kalsada. Ang ulan ay patuloy na bumubuhos na tila ba gustong hugasan ang bawat pait na nararamdaman niya. Dahan-dahan, lumuhod si Willa sa putikan. Ang kanyang mga kamay ay dahan-dahang kinapa ang malapot na lupa hanggang sa maramdaman niya ang matigas at malamig na metal ng kanyang singsing. Nang makuha niya ito, hindi siya sumigaw. Hindi siya umiyak. Sa halip, ginamit niya ang dulo ng kanyang basang uniforme upang punasan ang putik na bumabalot sa ginto. Sa ilalim ng madilim na langit, isang kakaibang ngiti ang gumuhit sa mga labi ni Willa. Isang ngiting puno ng pait, ngunit may kasamang kalayaan. Ang singsing na ito, na itinapon sa putikan, ang siyang naglalaman ng code na wawasak sa lahat ng kinalalagyan ng mga Aragon. Nilinis niya ito hanggang sa muling kuminang ang ginto sa gitna ng kadiliman. Salamat, Miguel, bulong ni Willa sa gitna ng ulan. Dahil sa pagtapon mo sa akin sa putik, tinulungan mo akong makita ang tunay na halaga ng bawat isa sa inyo. Biglang nahati ang kadiliman ng gabi nang may 2 malakas na sinag ng ilaw na tumama sa kinalalagyan ni Willa. Isang mahaba at itim na sasakyang marangya ang dahan-dahang huminto sa kanyang tapat. Ang tunog ng pag-ikot ng mga gulong sa basang semento ay unti-unting nawala nang mamatay ang makina nito. Mula sa loob, lumabas ang isang lalaking nakauniporme. Hawak ang isang malaking payong upang protektahan ang isang figurang dahan-dahang bumaba mula sa backseat. Ang bawat hakbang ng lalaking iyon ay puno ng awtoridad. Isang awtoridad na kailanman ay hindi mapapantayan ni Miguel Aragon. Si Don Reynaldo Reyes ay tumayo sa tapat ng kanyang anak.
Ang kanyang mukha ay puno ng lungkot, ngunit ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa galit para sa mga taong nanakit sa kanyang kaisa-isang hiyas. Masyado ng matagal ang 7 araw, Wilhelmina. Oras na para bumalik ka sa tunay mong tahanan. Humarap si Willa sa mansyon ng mga Aragon. Sa likod ng mga bintanang salamin, nakita niya ang silweta ni na Miguel at Bianca na tila nagtataka kung kaninong sasakyan ang nasa labas ng kanilang gate. Hindi na kailangan ni Willa ng mga salita. Sa huling pagkakataon, tiningnan niya ang singsing na hawak niya bago ito mahigpit na ikinuyom sa loob ng kanyang palad. Tapos na ang pagtatago, Papa, sabi ni Willa. Ang kanyang boses ay hindi na nanginginig. Kunin na natin ang lahat ng kinuha nila sa akin. Pumasok si Willa sa loob ng marangyang sasakyan. Iniiwan ang putik, ang ulan, at ang mga taong akalang sila ang nagwagi. Habang dahan-dahang umaandar ang sasakyan palayo, isang katanungan ang naiwan sa bakuran ng mga Aragon. Sino nga ba ang tunay na itinapon sa basura? Ang babaeng lumayas na may dalang katotohanan o ang pamilyang naiwang bulag sa gitna ng kanilang nalalapit na pagbagsak? Sa loob ng madilim at tahimik na sasakyan, ang tanging maririnig ay ang banayad na pag-ugong ng makina na tila isang pamilyar na oyayi. Nakasandal si Willa sa malambot na sandalan ng upuan. Ang kanyang mga mata ay nakapikit habang dinarama ang init na unti-unting bumabalot sa kanyang naninigas na katawan. Ang bawat patak ng ulan sa labas ng bintana ay tila mga aninong mabilis na dumaraan, pilit na iniiwan ang nakaraang pilit siyang nilunod. Willa, anak, pabulong na tawag ni Don Reynaldo. Ramdam ni Willa ang paghaplos ng kanyang ama sa kanyang magaspang na kamay. Look at what they did to you. Inubos nila ang lakas mo. Inubos nila ang ningning sa mga mata mo. Dahan-dahang iminulat ni Willa ang kanyang mga mata. Tumingin siya sa kanyang mga palad na nakapatong sa ibabaw ng mamahaling tela ng kanyang upuan. Ang mga kalyo, ang mga sugat, at ang pamumula ng kanyang balat ay tila mga mantsa sa gitna ng karangyaan ng sasakyang iyon. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Hindi nila ako inubos, Papa, mahinahong sagot ni Willa. Tinuruan lang nila ako kung paano maging matatag sa gitna ng bagyo. Now, I know who they really are. I know what Miguel is capable of. And I know the poison that Bianca is hiding behind her smile. Nang makarating sila sa malawak na hasyenda ng mga Reyes, sinalubong sila ng mga hanay ng mga tauhan na nakayuko ng may malalim na paggalang. Ngunit para kay Willa, ang bawat pagbati ay tila isang estrangherong tunog. Dinala siya ng kanyang ama sa kanyang dating silid, ang silid na nanatiling maayos at malinis sa loob ng 5 taon, tila ba naghihintay lamang sa kanyang pagbabalik. Pumasok si Willa sa banyo at binuksan ang mainit na tubig sa bathtub. Ang usok na nagmumula sa tubig ay tila isang puting belo na bumabalot sa silid. Dahan-dahan niyang hinubad ang kanyang basang-basa at punit-punit na uniforme ng pagiging alila. Inihulog niya ito sa sahig, isang tumpok ng basahang kulay abo na amoy ulan, putik at murang sabon. Habang lumulubog ang kanyang katawan sa mabangong tubig na may halong mga talulot ng rosas, naramdaman ni Willa ang dahan-dahang pagluwag ng bigat sa kanyang dibdib. Ipinikit niya ang kanyang mga mata at hinayaang hugasan ng tubig ang amoy ng Javel na tila nakadikit na sa kanyang balat. Ngunit sa bawat haplos ng tubig, ang mga alaala ng pagsigaw ni Doña Salvacion at ang malamig na tingin ni Miguel ay tila mga multong ayaw siyang iwanan. Tumayo si Willa sa harap ng malaking salamin matapos magbihis ng isang marangyang robe na gawa sa seda. Tinitigan niya ang kanyang sarili. Ang babaeng may maputlang mukha, ngunit may mga matang nag-aapoy na sa katarungan. Kinuha niya ang gintong singsing mula sa ibabaw ng vanity table at ang USB drive na nakuha niya. "It's time, Papa," sabi ni Willa nang lumabas siya at makita ang kanyang ama na naghihintay sa balkonahe.
Ang kanyang boses ay wala ng bakas ng pag-aalinlangan. I want full access to the Reyes Group's legal team at gusto kong bilhin ang lahat ng utang ng Aragon Holdings. Lahat, hanggang sa huling sentimo. Anak, are you sure? Tanong ni Don Reynaldo habang tinititigan ang kanyang anak. You can just let them rot on their own. Hindi mo na kailangang madumihan ang iyong mga kamay. Umiling si Willa habang mahigpit na hinahawakan ng rehas ng balkonahe, nakatingin sa malayo kung saan naroon ang lungsod ng Manila. Hindi po ito tungkol sa paghihiganti, Papa. It's about accountability. Ang kinuha nila sa akin ay hindi lang 5 taon ng buhay ko, kundi ang tiwala ko sa kabutihan. I want them to see the face of the person they called trash while their empire crumbles in front of them. Inilabas ni Willa ang USB at ipinakita sa kanyang ama. Dito sa loob nito, at sa mga numerong nakatago sa singsing na itinapon ni Miguel sa putikan, narito ang katibayan ng bawat iligal na transaksyon nila. Ang Aragon Holdings ay hindi lang babagsak, Papa. Mabubura sila sa mapa ng negosyo sa Pilipinas. Ang hangin sa gabi ay tila naging mas malamig. Ngunit sa loob ng puso ni Willa, mayroong isang apoy na nagsisimula ng lumiyab. Ang Wilhelmina na nakatira sa silid laundry ay patay na. Ang nagbabalik ay si Wilhelmina Reyes, ang tagapagmana na natuto sa hirap at ang reyna na handa nang bawiin ang kanyang korona. Ngunit sa gitna ng kanyang plano, isang pangalan ang pumasok sa kanyang isipan, Attorney Lamberto. Sino ba talaga ang kakampi ng matandang abogado? At sa darating na paghaharap, sapat ba ang kanyang tatapang na makitang lumuluhan ng dugo ang lalaking minsan niyang pinangarap na makasama habang buhay? Ang bawat silid sa loob ng gusali ng Aragon Holdings ay tila binabalot ng isang hindi nakikitang tensyon na nagpapabigat sa bawat paghinga ng mga empleyado. Ang dating masiglang ingay ng mga usapan ay napalitan ng mga bulong at ang walang katapusang huni ng mga teleponong hindi tinitigilan ng mga nagagalit na kliyente. Sa loob ng opisina ni Miguel, ang hangin ay tila nauubos habang nakatitig siya sa mga pulang numero sa kanyang monitor. Ang lahat ng mga pautang na inaasahan niyang maaprubahan ay biglang binawi at ang mga bangkong dati ay yumuyuko sa kanya ay ngayon ay tila mga pader na hindi na niya maabot. Miguel, we need to do something. Ang laki na ng losses natin sa stock market ngayong umaga lang. Ang sigaw ni Bianca ay tila isang matalas na sipol na bumabasag sa katahimikan. Hindi na ito ang malambing na babaeng humahalik sa kanya. Ang kanyang muka ay puno ng pagkabalisa at ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa takot na mawala ang luho. I thought you had everything under control. Bakit parang bumabagsak ang lahat? Hindi sumagot si Miguel. Ang kanyang mga kamay ay nakakuyom sa ibabaw ng mesa. Ang kanyang mga kuko ay tila ibinabaon sa mamahaling kahoy. Naramdaman niya ang isang malamig na pawis na gumugulong sa kanyang likuran. May bumibili ng lahat ng utang natin, Bianca. Isang tao o isang kumpanya ang tahimik na kumukuha sa leeg ng Aragon Holdings. At hindi ko alam kung sino. Sa kabilang bahagi ng lungsod, sa loob ng isang gusaling gawa sa salamin na tila abot langit ang taas, nakaupo si Willa sa harap ng isang malawak na bintana. Nakasuot siya ng isang dekalidad na navy blue suit. Ang kanyang buhok ay maayos na nakapusod at sa kanyang mga daliri ay nagniningning ang isang diamanting kasing linaw ng kanyang mga plano. Ngunit sa ilalim ng telang seda, ramdam pa rin niya ang gaspang ng kanyang mga palad. Ang kanyang matapat na paalala kung saan siya nanggaling. Pumasok si Attorney Lamberto Cruz sa kanyang silid. Ang matandang abogado ay may dalang isang itim na folder. Ang kanyang mga hakbang ay banayad, ngunit may kasamang bigat ng katotohanan. Willa, tapos na ang paglilipat. 70% ng mga pautang ng mga Aragon ay hawak na ng Reyes Group. Sa madaling salita, ikaw na ang nagmamay-ari ng kanilang bawat hininga sa mundo ng negosyo. Tumingin si Willa sa abogado. Ang kanyang mga mata ay walang bakas ng katuwaan.
kundi isang malalim na kapayapaan. Salamat, attorney. Kamusta ang kalagayan sa loob ng mansyon? Bumuntong hininga ang matanda. Doña Salvation is in total denial. Sinisisi niya ang lahat maliban sa kanyang sarili. At si Bianca, nagsisimula na siyang maghanap ng pintuang malalabasan. Ang mga taong tulad niya ay hindi nananatili kapag ang barko ay nagsisimula ng lumubog. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Willa. Naalala niya ang bawat hapdi ng mainit na tsaa sa kanyang balat, ang bawat sampal ng mga salita ni Doña Salvacion, at ang bawat gabing nagmakaawa siya sa langit para sa kaunting awa. Ngayon, ang langit ay sumasagot na, hindi sa pamamagitan ng kidlat, kundi sa pamamagitan ng marahang pag-ikot ng tadhana. Ilang taon akong naging anino sa bahay na yon, attorney. Pabulong na sabi ni Willa habang pinagmamasdan ang kanyang refleksyon sa bintana. Pinanood ko silang magsaya habang ako ay nalulunod sa trabaho. Ngayon, gusto ko silang makitang tumayo sa harap ng katotohanan. Gusto kong makita ang mga mukha nila kapag nalaman nilang ang basura na itinapon nila ang siyang tanging pag-asa nilang makahinga. Tumayo si Willa at inayos ang kanyang damit. Ang bawat kilos niya ay puno ng dignidad na matagal na niyang itinago sa ilalim ng mga maruming apron. Magtawag ka ng emergency shareholder meeting para sa susunod na 2 oras. I want everyone there. Miguel, Doña Salvacion, at maging si Bianca. Are you ready for this, Willa? Tanong ni Attorney Lamberto ng may pag-aalala. Handa na ako, attorney. Sagot ni Willa. Ang kanyang boses ay matatag at puno ng awtoridad. Hindi na ako ang babaeng umiiyak sa laundry room. Ako na ang bagyong tatapos sa tagtuyot ng katarungan sa buhay ko. Habang papalabas siya ng silid, ang tunog ng kanyang mga takong sa makintab na sahig ay tila isang martsa ng tagumpay. Sa mansyon ng mga Aragon, ang huling hibla ng kanilang kapangyarihan ay unti-unti nang napuputol. Ang mga pader na saksi sa pang-aapi ay handa nang gumuho sa ilalim ng bigat ng mga kasalanang matagal na nilang ikinubli. Nang marating ni Willa ang labi ng gusali, sinalubong siya ng kanyang ama, si Don Reynaldo. Walang salitang binitawan ng matanda. Tanging isang mahigpit na hawak sa balikat ng kanyang anak ang nagparating ng lahat ng suporta at pagmamalaki. Sumakay si Willa sa sasakyan. Ang kanyang puso ay mabilis na tumitibok, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa pananabik na makita ang huling kabanata ng kanyang mahabang paglalakbay. Ngunit sa kabila ng lahat, may isang bahagi ng kanyang puso na nagtatanong. Sa oras na makita niya ang pagkawasak ni Miguel, makakaramdam ba siya ng tunay na kaligayahan o ang sugat ng 5 taon ay mananatiling isang pilat na kahit ang pinakamahal na tagumpay ay hindi kayang burahin? Ang malawak na boardroom ng Aragon Holdings ay tila naging isang korte ng katarungan kung saan ang bawat minuto ng katahimikan ay tila isang mabigat na hatol. Sa gitna ng mahabang mesa na gawa sa madilim na nara, nakaupo si Miguel. Ang kanyang mga daliri ay walang tigil sa pagtapik sa ibabaw ng mesa, habang ang pawis ay dahan-dahang gumugulong mula sa kanyang sentido. Sa tabi niya, si Doña Salvacion ay pilit na pinananatili ang kanyang tuwid na pag-upo. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakahawak sa kanyang designer bag. Tila ba ito ang huling salbabida na magliligtas sa kanya sa papalubog na barko? Nasaan na ba ang representative ng Reyes Group? Naiiritang tanong ni Bianca. Ang kanyang boses ay nanginginig sa pagitan ng galit at kaba. We've been waiting for 20 minutes. This is unprofessional. Hindi ba nila alam na ang oras ni Miguel ay mahalaga? Tumahimik ka, Bianca. Malamig na saway ni Miguel. Sila ang may hawak ng baraha ngayon. We need them more than they need us. Eksaktong pagkatapos niyon, ang mabibigat na pinto ng boardroom ay dahan-dahang bumukas. Ang tunog ng pag-ikot ng mga bisagra ay tila isang babala sa bawat taong nasa loob. Ang bawat mata ay napalingon sa pinto
naghihintay sa figura ng taong magtatakda ng kanilang kinabukasan. Ang unang pumasok ay si Attorney Lamberto Cruz. Ang kanyang muka ay seryoso at puno ng awtoridad. Ngunit hindi siya ang kumuha ng atensyon ng lahat. Ang babaeng sumunod sa kanya ay tila isang panaginip o isang bangungot para sa mga Aragon. Nakasuot ng isang di-kalidad na charcoal gray power suit, ang kanyang buhok ay nakaayos sa isang eleganteng shinyon na nagpapakita ng kanyang matatag na panga at matalas na paningin. Ang kanyang bawat hakbang ay may kasamang tunog ng mga takong na tila tumitibok sa ritmo ng katarungan. Ang kanyang balat ay wala ng bakas ng uling o dumi, kundi isang ningning na nagmumula sa loob. Wila? Ang pabulong na tawag ni Miguel. Ang kanyang boses ay tila nawalan ng lakas. Ang kanyang mga mata ay nanlaki, tila hindi makapaniwala sa nakikita. You? What are you doing here, you filthy laundry girl? Sigaw ni Bianca habang tumatayo. Ang kanyang muka ay namumula sa galit. Guard! Bakit nakapasok ang babaeng ito rito? This is a private meeting. Umupo ka, Bianca. Ang boses ni Willa ay mahinahon, ngunit tila yelo sa lamig na bumaon sa buong silid. Hindi siya tumingin kay Bianca. Ang kanyang mga mata ay diretso lamang sa kanyang dating asawa. Hindi ako narito bilang isang katulong. Narito ako bilang kinatawan ng Reyes Group, ang kumpanyang nagmamay-ari na ngayon ng 70% ng inyong mga utang at shares. Napahawak si Doña Salvacion sa kanyang dibdib. Ang kanyang muka ay naging kasing putla ng papel. Hindi maari. Don Reynaldo? He would, Doña Salvacion. Sabi ni Willa habang dahan-dahang nauupo sa dulo ng mesa, ang upuan na nakalaan para sa chairperson. Inilabas niya ang itim na USB drive mula sa kanyang bulsa at marahang inilapag ito sa ibabaw ng mesa. Ang tunog ng plastik na tumama sa kahoy ay tila isang kulog sa gitna ng katahimikan. Dahil ang Don Reynaldo na tinutukoy niyo ay ang aking ama at ang babaeng tinawag niyong basura sa loob ng 5 taon ay ang nag-iisang tagapagmana ng lahat ng yaman na pilit niyo ngayong hinahabol. I am bomwani mo bobisabihan. Napatulala si Miguel. Ang kanyang buong mundo ay tila gumuguho sa bawat salitang binibitawan ni Willa. Willa, bakit? Bakit hindi mo sinabi? We could have been partners. Tinitigan siya ni Willa ng diretso sa mga mata. Narito ang golden moment, ang sandaling matagal na niyang pinaghandaan. Partners, Miguel? No, ginamit mo ako. Ginamit niyo ang aking katahimikan at pagpapakumbaba para busugin ang inyong mga ego. I gave you 5 years of my life. I gave you my loyalty, my love, and even my sweat and blood. Pero ano ang ibinigay niyo sa akin? Isang danlihon at isang sing-sing na itinapon sa putikan. Willa, please let's talk about this. Pagsusumamo ni Miguel. Ang kanyang boses ay nanginginig na sa desperasyon. I still love you. We can fix this. Bianca it was a mistake. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Willa. Ang pagmamahal ay hindi matatagpuan sa mga salita, Miguel. Matatagpuan ito sa pagtrato sa tao kapag wala na silang maibibigay sa iyo. Tinrato niyo ako na parang wala akong halaga. Today, I am here to prove that my dignity is not for sale. Binuksan ni Attorney Lamberto ang projector at sa malaking screen ay lumabas ang mga dokumentong nagpapatunay sa bawat pekeng invoice, bawat illegal loan, at bawat sentimong ninakaw ni na Miguel at Doña Salvacion para suportahan ang kanilang marangyang pamumuhay. Ang bawat slide ay tila isang pako na ibinabaon sa kabaong ng Aragon Holdings. These are the proofs of your fraud, Miguel, pagpapatuloy ni Willa. At bilang bagong may-ari ng kumpanyang ito, I am filing an immediate freeze on all your assets, including the mansion in San Isidro. What? Sigaw ni Doña Salvacion. Ang kanyang mga mata ay naglalakbay sa kawalan
habang pilit na humihinga ng malalim. Ang mansyon ko. You can't do this. That is my life. No, Doña Salvacion, sabi ni Willa habang tumatayo. That mansion was built on the broken hearts of people you stepped on. Ngayong araw, ang lahat ng kinuha nyo ay babalik na sa tunay na nagmamay-ari nito. Napansin ni Willa ang panginginig ng mga kamay ni Doña Salvacion. Ang matanda ay tila nawalan ng kontrol sa kanyang sariling katawan. Ang kanyang hininga ay naging maikli at mabilis, hanggang sa ang kanyang mga mata ay tumirik at ang kanyang katawan ay dahan-dahang tumagilid sa kanyang silya. Ang tunog ng katawan ni Doña Salvacion na bumagsak sa sahig ay tila huling hudyat ng pagtatapos ng isang era. Ang silid ay biglang napuno ng kaguluhan, ngunit si Willa ay nanatiling nakatayo ng tuwid, pinagmamasdan ang kanyang dating pamilya na ngayon ay durog na sa ilalim ng bigat ng kanilang sariling mga kasalanan. Narito na ang katarungan, ngunit bakit sa likod ng kanyang mga mata, ang huling nakikita ni Willa ay hindi ang tagumpay, kundi ang batang Willa na umiiyak sa gitna ng ulan. Hawak ang isang basag na pangarap. Ang gulo sa loob ng silid-pulungan ay tila isang unos na walang hantungan, kung saan ang bawat sigaw at taranta ng mga tao ay nagsilbing musika ng katotohanan sa pandinig ni Willa. Habang inilalabas si Doña Salvacion sa isang stretcher, ang bawat kislap ng pula at asul na ilaw mula sa ambulansya sa labas ay tumatagos sa mga salamin ng gusali. Tila ba nagbibigay ng babala na ang imperyong itinayo sa kasinungalingan ay tuluyan nangang nagigiba. Nanatiling nakatayo si Willa sa gitna ng silid. Ang kanyang anyo ay kasing tatag ng isang batong hindi natitinag ng anumang alon. Bumaling siya kay Bianca, na noon ay abalang-abala sa pagtitig sa kanyang telepono. Ang kanyang mga daliri ay mabilis na humahaplos sa screen habang pilit na tinatawagan ng kanyang ama. Ngunit sa bawat pagsubok nito, ang tanging sagot ay ang malamig na boses ng operator. Ang kaba sa mukha ni Bianca ay dahan-dahang napalitan ng isang malupit na realisasyon. Ang kanyang ama, ang makapangyarihang politiko, ay nauna nang tumalon mula sa lumulubog na barko upang iligtas ang sarili nitong pangalan. Miguel, I'm leaving, maikling sabi ni Bianca habang mabilis na isinusuokbit ang kanyang mamahaling bag sa kanyang balikat. Wala nang bakas ng lambing sa kanyang boses. Ang tanging naroon ay ang lamig ng isang taong wala nang pakialam. Napaangat ng tingin si Miguel. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagkalito at pagsusumamo. What? Bianca, wait. Kailangan kita ngayon. My mother is in the hospital. The company is... We can still fix this, right? Isang malutong at mapang-uyam na tawa ang pinakawalan ni Bianca. Isang tunog na tila mga bubog na humihiwa sa huling piraso ng pag-asa ni Miguel. Fix this? Look around you, Miguel. You're bankrupt. You're a fraud. At higit sa lahat, wala ka ng silbi sa akin. I never loved you. You were just a convenient way for my family to hide our funds. Now that the Reyes Group has everything, bakit pa ako mananatili sa isang talunan na tulad mo? Hindi nakakilos si Miguel habang pinapanood ang babaeng tinalikuran ng kanyang asawa para lamang sa pera, na ngayon ay tinatalikuran din siya sa parehong dahilan. Ang tunog ng mga takong ni Bianca na mabilis na papalayo sa pasilyo ay tila mga huling tibok ng isang pusong namamatay. Sa sandaling iyon, ang katahimikan sa boardroom ay naging mas masakit pa kaysa sa anumang sigaw. Pagkalipas ng ilang oras, natagpuan ni Miguel ang kanyang sarili sa harap ng malaking gate ng mansyon sa San Isidro. Ngunit sa halip na ang mga gwardyang bumabati sa kanya nang may paggalang, ang tumambad sa kanya ay mga lalaking naka-uniforme na may hawak na mga legal na dokumento. Ang malaking pulang tape na may nakasulat na seized ay nakapaskil sa bawat pintuan ng bahay. Ang kanyang mga gamit, ang mga mamahaling painting ni Doña Salvacion at maging ang mga koleksyon niya ng relo ay isa-isang inilalabad at itinatala.
You can't do this! Bahay ko ito! Pagsusumamo ni Miguel sa mga sheriff, ngunit ang tanging sagot sa kanya ay ang malamig na pagturo sa pangalan ng kumpanyang nag-utos nito, Reyes Group. Napaupo si Miguel sa gilid ng kalsada. Ang kanyang mga kamay ay nakabaon sa kanyang buhok habang ang ulan ay dahan-dahang nagsisimulang pumatak. Sa gitna ng dilim, naalala niya ang bawat gabing nandoon si Willa sa gate, naghihintay sa kanya ng may mainit na pagkain at isang tapat ng ngiti. Naalala niya kung paano nito tinitiis ang lahat ng pasakit para lamang mapanatiling buo ang pamilyang ito. Ngayon, wala na ang mansyon, wala na ang yaman, at higit sa lahat, wala na ang tanging babaeng tunay na nagmahal sa kanya nang walang hinihintay na kapalit. Ang bawat patak ng ulan na tumatama sa kanyang balat ay tila nagpapaalala sa kanya ng gabi nang itapon niya ang kanilang singsing sa putikan. Doon niya na-realize ang bigat ng kanyang kasalanan. Hindi ang pagkawala ng pera ang pinakamasakit, kundi ang katotohanang itinapon niya ang isang hiyas na mas mahalaga pa sa anumang kumpanya. Nang sumunod na umaga, sa gitna ng matinding desperasyon, nagtungo si Miguel sa tapat ng dambuhalang gusali ng Reyes Group. Ang kanyang suot ay gusot-gusot na. Ang kanyang mga mata ay namumula sa puyat at iyak. Tumayo siya sa tapat ng malaking salamin na pinto. Pilit na humihingi ng pagkakataong makausap ang bagong chairperson. "Sir, kailangan niyo pong umalis. Ma'am Wilhelmina is busy," sabi ng security guard habang marahang hinaharangan ng kanyang daan. Ang tunog ng pagharang ng bakal na barikada ay naging hudyat ng kanyang tuluyang pagkakait sa mundo ni Willa. Dahan-dahang lumuhod si Miguel sa tapat ng gusali sa harap ng maraming taong naglalakad at pinagmamasdan ang kanyang pagbagsak. "Willa, please, kaunting oras lang. Patawarin mo ako." Ang kanyang sigaw ay umalingaw-ngaw sa gitna ng ingay ng lungsod. Ngunit ang tanging sumagot sa kanya ay ang malamig na hangin ng umaga. Sa itaas ng gusali, mula sa kanyang malawak na opisina, nakatingin si Willa sa ibaba. Nakikita niya ang maliit na figura ni Miguel na nakaluhod sa semento. Hindi siya nakaramdam ng saya, ngunit wala na ring pait. Ang kanyang puso ay tila isang lawa na payapa na matapos ang isang malakas na bagyo. Dahan-dahan niyang ibinaba ang blinders ng kanyang bintana. Tuluyang tinatakpan ng tanawin ng lalaking naging dahilan ng kanyang pagluha. Ngunit habang tinalikuran ni Willa ang bintana, isang kakaibang pakiramdam ang gumuhit sa kanyang dibdib. Ang katarungan ay nakamit na. Ang imperyo ng mga Aragon ay gumuho na. Ngunit handa na ba talaga siyang harapin ang huling hamon? Ang hamon ng pagpapatawad sa kanyang sarili at ang pagbubukas ng kanyang puso para sa isang bukas na wala ng anino ng nakaraan. Ang bawat segundong lumilipas sa loob ng opisina ni Willa ay tila may kasamang bigat na hindi kayang sukatin ng anumang timbangan. Ang katahimikan ay nababasag lamang ng marahang pag-ikot ng mga kamay ng orasan sa dingding, na tila binibilang ang bawat natitirang sandali ng isang nakaraang pilit nang ibinabaon sa limot. Nakatayo si Willa sa tapat ng malawak na bintanang salamin, pinagmamasdan ng paglubog ng araw na nagbibigay ng kulay kahel at lila sa kalangitan ng Maynila. "Ma'am, narito na po si Miguel Aragon," pabulong na anunsyo ng kanyang sekretarya matapos ang isang banayad na pagkatok sa pinto. "Nais niyo po ba siyang papasukin?" Huminga ng malalim si Willa. Ang kanyang dibdib ay sumikip ng bahagya, ngunit agad ding gumaan. "Papasukin mo siya." Ang tunog ng pagbukas ng pinto at ang mabibigat na yabag ni Miguel sa makapal na alpombra ay tila isang pamilyar na himig na matagal na niyang hindi naririnig. Nang humarap si Willa, tumambad sa kanya ang isang lalaking malayo, sa makintab at mapagmataas na Miguel na nakilala niya. Ang kanyang mga balikat ay nakayuko. Ang kanyang suot na polo ay may mga lukot na tila hindi nalansa. At ang kanyang mga mata ay puno ng isang uri ng pagod na hindi kayang gamutin ng tulog. "Willa!" Ang boses ni Miguel ay nanginginig, halos pabulong na tila natatakot na mabasag ang katahimikan ng silid.
Salamat. Salamat dahil tinanggap mo ako. Maupo ka, Miguel. Mahinahong sabi ni Willa habang itinuturo ang silya sa tapat ng kanyang mesa. Nanatili siyang nakatayo. Ang kanyang anyo ay puno ng dignidad na tila isang pader na hindi na kayang tawirin ng lalaki. Willa, hindi ko alam kung saan magsisimula. Pagsusumamo ni Miguel habang ang kanyang mga kamay ay hindi mapakali sa ibabaw ng kanyang mga tuhod. Nawala na ang lahat. Si Mama ay nasa ospital pa rin. Ang mansyon ay kinuha na ng bangko. At si Bianca, iniwan ako matapos niyang limasan ang natitira kong pondo. I was so blind, Willa. Masyado akong nabulag sa kislap ng mga bagay na wala namang halaga at nakalimutan ko ang nag-iisang tao na tunay na nagpahalaga sa akin. Tinitigan siya ni Willa ng matagal. Nararamdaman niya ang hapdi sa kanyang puso, ngunit hindi na ito ang hapdi ng galit, kundi ang hapdi ng panghihinayang sa isang taong pinili ang kadiliman sa halip na liwanag. Bakit ka narito, Miguel? Para ba humingi ng pera? O para gamitin muli ang tinatawag mong pag-ibig upang maisalba ang iyong sarili? Hindi, Willa. Hindi ganoon. Mabilis na sagot ni Miguel habang tumatayo at humahakbang ng bahagya patungo sa kanya. Naalala mo ba ang maliit nating apartment noon? Yung mga gabing sabay tayong kumakain ng sardinas at nangangarap na balang araw ay magkakaroon tayo ng sariling tahanan? Those were the happiest days of my life, Willa. I want that back. I want us back. Please give me another chance. Magtatrabaho ako, kahit anong trabaho, basta kasama kita. Isang mapait na ngiti ang gumuhit sa mga labi ni Willa. Dahan-dahan niyang binuksan ang drawer ng kanyang mesa at inilabas ang isang maliit na kahon na gawa sa velvet. Ipinatong niya ito sa ibabaw ng mesa at marahang binuksan. Sa loob nito ay nagniningning ang gintong singsing na pinulot niya sa putikan noong gabing itinapon siya ng mga Aragon. Ito ang singsing na itinapon mo, Miguel, sabi ni Willa. Ang kanyang boses ay puno ng emosyon na tila isang dahan-dahang pagdaloy ng tubig sa isang tuyong sapa. Nilinis ko ito. Tinanggal ko ang bawat bakas ng putik at dumi na ipinahid mo rito. Pero alam mo ba kung ano ang napagtanto ko habang nililinis ko ito? Na kahit gaano ko pakinangin ang gintong ito, ang mga sugat na idinulot mo sa puso ko ay hindi kayang hilumin ng simpleng paghingi ng tawad. Napatulala si Miguel sa singsing. Ang liwanag mula sa bintana ay tumatama sa ginto. Tila nagpapaalala sa kanya ng bawat pangakong binitawan niya, ngunit kailanman ay hindi niya pinahalagahan. Willa, please. I'm begging you. Ang boses ni Miguel ay naging isang pabulong na pagsusumamo, habang ang unang butil ng luha ay dahan-dahang pumatak mula sa kanyang mga mata. Ito ang huling pagkakataon na mag-uusap tayo bilang mga tao na may pinagsamahan. Pagpapatuloy ni Willa habang marahang itinutulak ang kahon patungo sa direksyon ni Miguel. Ipinapatawad na kita, Miguel. Hindi dahil karapat-dapat ka sa kapatawaran ko, kundi dahil karapat-dapat ang puso ko sa kapayapaan. Pinapalaya na kita mula sa aking puot at pinapalaya ko na rin ang sarili ko mula sa iyong anino. Does this mean may pag-asa pa tayo? Tanong ni Miguel nang may kaunting ningning sa kanyang mga mata. No, Miguel, mariing sagot ni Willa. Ang pagpapatawad ay hindi nangangahulugan ng pagbabalik. Ang babaeng minahal mo, ang babaeng handang magpakababa para sa'yo, ay matagal na ring namatay kasabay ng pagtapon mo sa singsing na yan sa putikan. Ang kaharap mo ngayon ay si Wilhelmina Reyes, isang babaeng natutong mahalin ang sarili niya bago ang kahit sino. Tumalikod muli si Willa at tumingin sa labas ng bintana. Ang ulan ay dahan-dahan nang pumapatak. Ang bawat butil ay gumugulong sa salamin na tila mga luhang hindi na kailangang dumanas pa ng pait. Maari ka nang umalis, Miguel. Huwag ka nang babalik. Gamitin mo ang natitirang lakas mo para maging isang mas mabuting tao, hindi para sa akin, kundi para sa iyong sarili.
Narinig ni Willa ang marahang pagkuha ni Miguel sa kahon at ang tunog ng kanyang paglakad patungo sa pinto. Ang bawat yabag ay tila nagpapagaan sa hanging nilalanghap ni Willa. Nang marinig niya ang huling paglapat ng mekanismo ng pinto, isang mahabang buntong hininga ang pinakawalan niya. Sa wakas, ang tanikalang matagal nang nakagapos sa kanyang kaluluwa ay tuluyan ng naputol. Ang katahimikan sa silid ay hindi na nakakatakot. Ito ay naging isang payapang musika na nagbabadya ng isang bagong simula. Pinagmasdan ni Willa ang ulan at sa unang pagkakataon, sa loob ng 5 taon, naramdaman niya ang tunay na kaligayahan, isang kaligayahang hindi nakadepende sa pag-ibig ng iba, kundi sa sarili niyang kakahayang tumayo at magpatuloy sa gitna ng unos. Ang sikat ng umaga ay marahang dumadampi sa mga dahon ng halaman sa labas ng bintana. Tila ba isang banayad na haplos na nagigising sa mundo mula sa isang mahabang pagkakaidlip. Sa loob ng malawak na hardin ng Hacienda Reyes, ang hamog ay dahan-dahang naglalaho, sumasabay sa pag-usbong ng liwanag na nagbibigay ng bagong kulay sa paligid. Nakatayo si Willa sa gitna ng beranda, suot ang isang simpleng puting bestido na gawa sa preskong lino. Wala nang bakas ng pagod sa kanyang mukha. Ang tanging naroon ay ang kapayapaang matagal niyang ipinagkait sa kanyang sarili. Ma'am Willa, handa na po ang lahat para sa inyong pag-alis. Ang boses ni Nanay Rosa ay puno ng katuwaan habang lumalapit ito, dala ang isang tasa ng mainit na tsokolate. Ngumiti si Willa at hinawakan ang kamay ng matanda. Salamat, Nay Rosa. At huwag niyo na po akong tawaging ma'am. Dito sa bahay na ito, kayo ang tumayong ina ko noong mga panahong tila tinalikuran ako ng mundo. Kayo ay bahagi na ng pamilyang Reyes. Nanginginig ang mga labi ni Nanay Rosa sa sobrang galak. Habang pinagmamasdan ang babaeng dati, ay nakikita niyang umiiyak sa laundry room, na ngayon ay puno na ng ningning at awtoridad. Salamat anak. Napakabuti ng Diyos dahil ibinalik ka niya sa kinalalagyan mong nararapat. Ang araw na ito ay hindi lamang basta ordinaryong araw para kay Willa. Ito ang araw ng pagbubukas ng Sinag ng Pag-asa Foundation, isang institusyong binuo niya gamit ang bahagi ng mga asset na nakuha niya mula sa Aragon Holdings. Layunin ng foundation na ito na bigyan ng legal na tulong, trabaho at kalinga ang mga kababaihang dumanas ng pang-aabuso at panggigipit sa loob ng kanilang mga tahanan. Para kay Willa, ito ang kanyang paraan ng pagbibigay ng boses sa mga taong kailanman ay hindi narinig sa gitna ng kanilang pagtitimpi. Nang marating ni Willa ang gusali ng foundation, sinalubong siya ng mga palakpakan at ngiti ng mga taong naniniwala sa kanyang adhikain. Habang nagugupit siya ng ribon, naramdaman niya ang presensya ng kanyang ama, si Don Reynaldo, na nakatayo sa likuran niya nang may matinding pagmamalaki. You did it, Willa. Bulong ng kanyang ama. Hindi mo lang kinuha ang hustisya, kundi ginawa mo rin itong instrumento para sa iba. Natutunan ko po sa inyo, Papa. Sagot ni Willa habang nakatingin sa mga kababaihang naroroon, na ang tunay na yaman ay hindi nasusukat sa laki ng bank account, kundi sa dami ng buhay na iyong nabago. Matapos ang programa, naglakad si Willa patungo sa isang maliit na parke sa tabi ng foundation. Nakita niya ang isang pamilyar na figura sa malayo, si Attorney Lamberto Cruz. Lumapit ang matandang abogado sa kanya, dala ang isang balita na tila nagbibigay ng tuldok sa huling pahina ng kanyang nakaraan. Narinig ko po na si Miguel ay nagtatrabaho na sa isang maliit na construction firm sa probinsya, panimula ni Attorney Lamberto. At si Doña Salvacion, dinala na siya sa isang pasilidad para sa mga nakatandang nangangailangan ng espesyal na atensyon. Ang lahat ng kanilang kayabangan ay tuluyan na ngang naglaho. Tumango si Willa. Ang kanyang pandinig ay nakatutok sa tunog ng hangin na humahaplos sa mga puno. Sana ay matagpuan nila ang katahimikang hindi nila nahanap sa gitna ng kanilang karangyaan. Attorney, wala na akong puot sa kanila.
Ang tanging hiling ko ay maging aral ang lahat ng ito para sa kanila. Habang pabalik sa kanyang sasakyan, naramdaman ni Willa ang marahang pagtulo ng ulan. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi siya tumakbo para sumilong. Nanatili siyang nakatayo, itinataas ang kanyang mukha patungo sa langit. Hinahayaang dumampi ang bawat butil ng tubig sa kanyang balat. Ang ulan na dati ay simbolo ng kanyang kalungkutan ay naging simbolo na ngayon ng kanyang muling pagsilang. Ang bawat patak ay tila humuhugas sa huling bakas ng alikabok ng mansyon sa San Isidro. Kinuha niya ang maliit na kahon ng singsing mula sa kanyang bulsa at tinitigan ang gintong banda sa loob nito. Dahan-dahan niyang inilapag ang kahon sa ibabaw ng isang bench sa parke. Hindi niya ito itatapon sa putikan. Iiwan niya ito roon para sa sino mang makakahanap. Isang piraso ng ginto na wala ng halaga para sa kanya, ngunit maaaring maging simula ng bagong buhay para sa iba. Sa huling sandali bago siya sumakay sa sasakyan, isang lalaking nakasuot ng formal na damit ang lumapit at nag-abot ng payong sa kanya. Ang kanilang mga mata ay nagtagpo at sa likod ng simpleng paggalang ng lalaki, nakakita si Willa ng isang bagong kislap. Isang kislap ng paggalang at katapatan na hindi niya naramdaman sa loob ng maraming taon. "Handa na po ba kayong umuwi, Ma'am Wilhelmina?" tanong ng lalaki. Ang boses ay banayad at puno ng katiyakan. "Handa na ako," sagot ni Willa ng may matamis na ngiti. Dahil sa wakas, alam ko na kung saan ang tunay kong tahanan. Ang sasakyan ay dahan-dahang umandar palayo. Iniiwan ang nakaraan sa likuran ng malawak na kalsada. Ang puso ni Willa ay tila isang ibon na sa wakas ay nakalaya sa hawla ng mga Aragon, handang lumipad patungo sa isang bukas na puno ng pag-asa at liwanag. Ang bagyo ay natapos na at ang bahagharing sumisikat sa kalangitan ay tila isang pangako na ang bawat pighati ay may katumbas na ligaya, basta't marunong kang tumayo at yakapin ang bagong simula. Lumipas ang isang taon na tila isang mabilis na agos ng ilog, tinatangay ang mga alaala ng hapdi at pinapalitan ito ng mga bagong usbong ng pag-asa. Sa loob ng opisina ng sinag ng Pag-asa Foundation, nakatayo si Wilhelmina sa tapat ng isang pader na puno ng mga larawan. Mga larawan ng mga kababaihang dati ay may mga matang puno ng takot. Ngunit ngayon ay may mga ngiting kasing ningning ng sikat ng araw. Ang bawat kuwadro ay tila isang pahina ng tagumpay na binuo mula sa mga guho ng kanilang nakaraan. Napatingin si Willa sa kanyang sariling mga kamay. Wala na ang pamumula, wala na ang hapdi ng kemikal, ngunit nananatili ang mga kalyo bilang isang marangal na paalala ng kanyang pinagdaanan. Napagtanto niya na ang kapatawaran ay hindi isang mabilis na desisyon, kundi isang mahabang paglalakbay. Ipinatawad na niya ang pamilya Aragon, hindi dahil sa nawala na ang sakit ng kanilang ginawa, kundi dahil ayaw na niyang hayaan ang kanilang mga anino na diktahan ang kanyang kinabukasan. Ang kapatawaran ay naging susi niya upang tuluyang makahinga ng maluwag, isang regalo na ibinigay niya sa kanyang sariling kaluluwa. Nahanap na rin ni Willa ang tunay na kapayapaan. Ang kapayapaang ito ay hindi matatagpuan sa yaman ng mga reyes o sa kapangyarihang hawak niya ngayon, kundi sa katahimikan ng kanyang gabi na wala ng kasamang luha. Tuwing hapon, bago umuwi, sinasadya niyang dumaan sa isang maliit na hardin kung saan nakatanim ang mga puting bulaklak na paborito ng kanyang ina. Doon, nararamdaman niya ang yakap ng hangin na tila nagsasabing, sapat na siya, sapat ang kanyang pagkatao at sapat ang kanyang pagmamahal. Ang mga Aragon ay nagsilbing isang mapait na aral na nagpatibay sa kanya. Si Miguel ay nananatiling isang alaala ng isang maling pag-ibig na nagturo sa kanya kung paano tunay na pahalagahan ang sarili. Si Doña Salvacion naman ay naging paalala na ang dangal na itinayo sa pangaapi ay tila isang kastilyong buhangin na madaling mabubura ng unang alon ng katotohanan. Sa dulo ng lahat, ang katarungan ay hindi lamang ang pagkatalo ng mga kaaway,
kundi ang muling pagkakahanap sa sariling tinig na matagal nang nawala. Para sa mga nakikinig sa kanyang kwento, ang aral na nais iwanan ni Willa ay simple ngunit malalim. Huwag mong hayaang ang halaga mo ay itakda ng isang singsing, ng isang pangalan, o ng sasabihin ng ibang tao. Ang tunay na ginto ay hindi yaong isinusuot sa daliri, kundi yaong matatagpuan sa kailaliman ng iyong puso at paninindigan. Ang pagiging basura sa mata ng iba ay simula lamang ng iyong pagiging isang hiyas, dahil ang pinakamagandang diamante ay nabubuo sa ilalim ng pinakamatinding bigat at init ng pagsubok. Habang naglalakad si Willa palabas ng gusali, patungo sa kanyang ama na naghihintay sa kanya, lumingon siya sa huling pagkakataon. Ang ulan ay dahan-dahang pumapatak, ngunit hindi na siya nanginginig. Sa halip, binuksan niya ang kanyang palad at sinalo ang bawat butil ng tubig ng may ngiti. Tapos na ang gabi ng pagtitimpi. Ang liwayway ng kanyang bagong buhay ay narito na, maliwanag, payapa, at puno ng walang hanggang pag-asa.